balita ngayong tanghali. Mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder isasampa laban kay suspended Congressman Arnolfo Teves Jr. ayon kay Justice Secretary Boying Remulla. Plaka para sa mga sasakyan at motorsiklo mauubos na sa Hunyo at Hulyo ayon sa Land Transportation Office. Investigasyon ng Kamara kaugnay ng problema sa supply ng plastic cards handang harapin. Higit 4 billion pesos na halaga ng mga nasabat na iligal na droga sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Cavite. Travel advisory sa bansang Sudan itinaas na ng DFA sa Alert Level 3. 51 Pinoy ligtas nang naitawid sa border ng Egypt. Global deaths ng COVID-19 bumaba ng 95% ngayong taon ayon sa World Health Organization. At Chinese President Xi Jinping magpapadala ng special envoy sa Ukraine. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, April 27, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nilinaw ng Department of Information and Communications Technology o DICT na walang nangyaring data breach o hacking incident sa records ng ilang government agencies. Tiniyak din ng DICT na walang mahalaga o sensitibong mga datos na nanakaw mula sa database ng gobyerno. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Data leak at hindi hacking o data breach ang nangyari sa employment portal ng Philippine National Police o PNP. Ito ang binigyan diin ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Ivan Jan Uy matapos lumabas ang ulat kaugnay ng umano'y nakompromisong mga record sa ilang law enforcement agencies. Ayon sa kalihim, hindi ninakaw ang mga impormasyon mula sa secured government database. So it's not a hack, it's not a breach. There was no intrusion, kumbaga, into any of the government system. Paliwanag niya, ito ay isang application recruitment site o recruitment portal kung saan inia-upload ang requirements sa pag-a-apply ng trabaho tulad ng NBI clearance, birth certificate at iba pang identification documents. Ayon kay Secretary Uy, dahil wala itong security features, kaya agad na makikita ang lahat ng impormasyong nakapasok dito. Dahil recruitment site yan at nakabukanggang. Ang nangyari was nakita ngayon lahat ng mga in-upload ng mga data. So walang breach sa NBI database, walang breach sa BIR kasi lumalabas kasi sa some of the news reports na massive daw data breach of the different government agencies. Hindi po yun accurate. Kaya dahil sa nakitang problema sa application site na ito, agad itong inaksyonan ng DICT. So when it was called, our attention was called, sinulatan kaagad namin yung government agency concerned na merong vulnerability doon sa system nyo. Hindi pala nakakandado kumbaga yung mga pinto nyo at saka mga bintana nyo. Do something about it. So they immediately took down the site. Nagpaalala naman ng DICT sa mga ahensya ng pamahalaan na may pamantayan na sinusunod upang matiyak ang seguridad at privacy ng mga impormasyon na kanilang nakukuha mula sa publiko. So again, a reminder to all agencies, government, and I don't know the private sector, but if you're going to go into IT systems and development, there are global standards that we have to adhere to in order to ensure security, safety, privacy of those information. And the DICT's door is always open, and we are always ready to help you build up your capacity, provide you with training,
and to help you adhere to these standards. Sa ngayon ay iniimbestigahan na anya ng National Privacy Commission ng insidente upang makapagrekomenda naman ng karampatang hakbang laban sa mga nasa likod ng pag-expose ng mga data. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bukod sa mga plastic license cards, paubos na rin ang supply ng blank vehicle plates sa mga opisina ng Land Transportation Office. Ayon sa LTO, posibleng sa Hunyo ay hindi na sila makapag-issue ng plaka kapag hindi nadagdagaan ang kanilang supply. Samantala, nagsimula na ring mag-issue ang LTO ng papel na lisensya na ayon sa mga motorista, dagdag pahirap sa kanila. Ang detalye sa report ni JP Nunez. Inihayag ng Land Transportation Office o LTO na mas mababa na sa 3,000 blank plates ang kanilang supply para sa mga motor vehicle habang nasa higit 700,000 naman sa mga motorsiklo mula sa kanilang central office. Sa pagtaya ng ahensya, maaari na itong maubos hanggang sa kalagitnaan ng taon. Nakasalalay sa Department of Transportation o DOTR ang procurement process para sa pagbili ng mga blank plates. Ang plates natin is only good for motorcycles. It's only gonna last until June, and for motor vehicles, it's only gonna last until July. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary J.R. Tugade, mayroong nasa 5.2 billion pesos na nakalaang pondo mula sa General Appropriations Act para sa pagbili ng blank plates ngayong 2023. Upang matugunan ang vehicle plate shortage, inihahanda ng LTO ang isang polisiya kung saan papayagan muna ang mga may-ari ng motorsiklo at sasakyan na gumamit ng temporary na mga plaka. Pagka wala pang plates, meron tayong policy na pwedeng maglagay ng improvised or temporary plates similar to motorcycles. And dito sa improvised temporary plates, ang nilalagay natin, kung sa kotse ang nilalagay is the conduction sticker, sa motor naman ang nilalagay is the file number, MV file number. Umaasa naman ang LTO na magagawan ng paraan ng DOTR na magkaroon ng supply ng blank plates bago ang inaasahang pagkaubos nito. Samantala, papel na driver's license na ang natatanggap ng ilang kumukuha ng lisensya sa opisina ng LTO. Sa unahang page ng papel na lisensya, makikita ang resibo ng binayaran, habang nasa ikalawang pahina naman ang personal details ng driver. Kasukat ito ng kalahati ng short bond paper na ayon sa ilang driver ay mahirap na dalhin dahil hindi ito mailalagay sa wallet di tulad ng orihinal na driver's license. Plano ng mga motorista na ipalaminate na lamang ang papel na lisensya o di kaya ay kunan ito ng larawan at isave sa kanilang cellphone upang kung mawala o masira man ay mayroon pa rin silang kopya. Probably I'm just gonna take a photo on my phone, so just in case they pull me over, then I have something to show. Plastic is convenient because you just put it in your wallet. This one, I don't know if I'm gonna laminate it or put it in my car, but I'll just take a picture because it's too big. Mahirap po kasi pwede pong mabasa. At sabi nila para laminate daw po, pag pinalaminate mo, ang laki-laki nito. Malaki sa wallet. Hindi applicable sa wallet. Umaasa ang LTO na masusolusyonan ng DOTR ang kakulangan ng plastic cards at makapagbibigay na ng supply pagdating ng July. Tiniyak naman ng ahensya na wala nang babayaran ang mga nakakuha ng papel na lisensya oras na available na ang plastic license card. Wala na pong bayad. Yung mga meron pong paper-based na driver's license, wala na pong bayad dyan pag ni-release yung plastic driver's license sa kanila. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas ang Land Transportation Office o LTO sa panawagang imbestigahan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang issue hinggil sa kakulangan ng supply ng plastic cards.
Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary J.R. Tugade, nakahanda silang humarap sa Kamara upang makatulong na bumalangkas ng batas kung paano pa mapapag-ibayo ang ginagawang procurement process ng license card na ginagamit sa pag-i-issue ng lisensya. Kasunod ito ng paghahain ng resolusyon ni House Deputy Minority Leader at Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera D. na naglalayong imbestigahan ang kakapusan ng supply ng plastic cards na ginagamit sa pag-i-issue ng driver's license. We welcome the House resolution investigating the shortage of plastic cards. We are looking forward to aiding Congress in crafting laws in order for us to improve our procurement processes. Nagbabala ang Pag-asa sa posibleng tumaas pa ang mararamdamang heat index sa mga susunod na araw. Naobserbahan din ng ahensya ang pagtaas ng temperatura sa bansa kumpara sa mga nakalipas na taon. At para sa iba pang detalye, makibalita tayo kay Ray Pelayo live. Ray, gaano katinding init ang posible pang maranasan sa bansa? Aga, yung air temperature sa bandang north ng Luzon ay posibleng umabot sa 40 degrees Celsius at yung heat index naman ay posibleng umabot sa 50 degrees Celsius. Ayon kay Dr. Esperanza Cayanan ng Deputy Administrator ng Pag-asa, sa buwan ng Mayo na itatala ang pinakamatataas na temperatura. Ang heat index ay ang alinsangan ng panahon na tumataas dahil sa naipong humidity sa ere. Pwedeng mag-50 kung talagang may mga okasyon na moist nga yung atmosphere natin. Yung humidity, yung tinatawag natin, humidity ay pataas. So mas mainit ang pakiramdam natin kapag humid yung atmosphere. Kahapon ay umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Dipolog sa Zamboanga del Norte, habang 42 naman sa Legazpi City, Zamboanga City at Davao City. Babala ng Pag-asa, makakasama sa publiko kung malalantad ang mga ito ng matagal sa araw, lalo na sa mga oras na alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Pwedeng ang isang maging epekto nito ay dehydration, kung madali tayong mapagod, kailangan meron tayong parating nakahanda na panangga sa init and tubig. Ngayong araw ay apektado pa rin ang easterlies o hangin na mula sa dagat Pasipiko ang malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawari lalo na sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Posible magkaroon ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Aga? Maraming salamat, Ray Pelayo. Inilunsad ng Pag-asa ang isang proyekto para mas maihanda ang publiko kapag may papasok na bagyo sa bansa. Nagbabalik si Ray Pelayo. Nasa 18 hanggang 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility kada taon. Ang 7 hanggang 9 dito ay tumatama o nakakaapekto sa bansa. Nag-iiwan ng malaking pinsala sa ari-arian at may mga binabawian din ang buhay. Ayon sa Pag-asa, hindi sapat ang magandang forecast na kanilang ibinibigay sa publiko kung hindi rin ito lubos na maintindihan. Kaya naman sa pamamagitan ng Impact-Based Forecast and Early Warning System Project ay makakatulong na nila ang mga lokal na pamahalaan. Maglalagay ng 4 na project sites, partikular sa Tuguegarao City, Legazpi City, Palo sa Leyte at sa New Bataan sa Davao de Oro. Ang mga ito ay nasa silangang bahagi ng bansa na madalas na tumbukin ng bagyo. Makakasama na sa ilalabas na forecast ng Pag-asa ang mga maaaring mangyari sa isang komunidad na posibleng maapektuhan ng malakas na hangin, baha, storm surge at landslide. Ayon kay Dr. Esperanza Cayanan, ang Deputy Administrator ng Pag-asa, mas kabisado ng mga nasa lokal na pamahalaan ang posibleng maging epekto sa kanilang lugar gaya ng isang bagyo. Sa ganitong paraan ay mas makapagdidesisyon sila ng mas akma. Itong nakikita ng mga forecasters na to,
i-discuss ito with the RRM officer. So ito yung nakikita namin na mangyayari. Doon sa lugar nyo na tatamaan, they will be the one to indicate yung risk doon sa area nila kasi mas alam nila yung locality nila. Para sa mga lokal na pamahalaan, malaking bagay ang proyekto para maagang mababalaan ang kanilang nasasakupan. So we would not anymore, like what happened in Yolanda, we will not anymore say, ano ba yung storm surge? Ano ba yung ganon? So, because now that it's localized, we would understand already the impacts of this and what it will cause. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, maraming mga sakuna ang nararanasan ng bansa kaya't mahalaga na mapaunlad pa ang kaalaman kung paano maihahanda ang publiko. Ang pinakamaganda nito, this is another platform where we will all be working together. Ang Impact-Based Forecast and Early Warning System Project ay may pondong $22 million kung saan ang 12 million ay galing sa Green Climate Fund. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagnegatibo na sa kontaminasyon ng benzene chemical ang mga poso sa Oriental Mindoro matapos ang nangyaring oil spill sa probinsya. Batay ito sa latest result ng examination na isinagawa ng Department of Health. Dahil dito, simula ngayong araw ay maaari nang gamitin ng mga residente ang tubig mula sa mga deep well, poso at iba pang source ng tubig sa mga lugar na malapit sa baybayin ng Oriental Mindoro. At para sa iba pang detalye ng balita, yan ay hatid sa atin ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano-anong bayan yung nagnegatibo na sa benzene chemical ang kanilang mga poso? Magandang tanghali, Aga. Ang nagnegatibo na yung bayan ng Pola at bayan ng Nawan. Simula ngayong araw ay pwede na muli gamitin para pagkuhanan ng tubig na magagamit sa pang-araw-araw ang mga poso at deep well malapit sa mga baybaying dagat ng Oriental Mindoro. Sa latest result na ginawa pagsusuri ng DOH sa 29 na water sample, lumitaw na negatibo na sa chemical na benzene ang mga water source malapit sa baybaying dagat ng Pola at Nawan. Matatanda ang buwan ng Marso, ipinagbawal ng provincial government ng Oriental Mindoro ang paggamit ng tubig poso at deep well. 100 metro ang layo mula sa baybaying dagat dahil sa mataas na kontaminasyon nito ng chemical na benzene. Ang benzene ay isang chemical na maaaring makapagdulot ng cancer sa matagal na exposure dito. Dahil dito napilitang magrasyon ng tubig ang provincial government sa mga bayang apektado ng benzene. Subalit pagsapit ng buwan ng Abril dahil sa mataas na demand ng tubig dahil sa init ng panahon, nahirapan ng magrasyon ng tubig ang provincial government. Ang Office of Civil Defense at sa pagkikipagtulungan ng MMDA sa CILG ay nagpadala ng water purifier sa Oriental Mindoro upang tumulong sa water filtration sa lugar. Yan muna ang latest mula dito sa Marikina. Balik kayo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Roundup Balita. Iniulat ng Philippine Coast Guard ang pagsadsad ng isang Chinese vessel sa may baybayin na sakop ng barangay Sulangan, Kiwan, Eastern Samar. Nangyari ang insidente noong April 18, pasado alas 6 ng gabi. Base sa report, sinasabing malalakas noon ang mga alon sa karagatan dahilan para sumadsad ang MV Zihai 168. Ayon sa mga otoridad, nanggaling ang barko sa may Homonhon Island sa Eastern Samar at bibiyahe sana ng China nang mangyari ang insidente. Lula ng barko ang nasa 20 Chinese crew na magta-transport ng nickel ore. Ayon sa mga Chinese crew, wala naman umanong leakage o pinsala ang kanilang barko. Gayunman, magsasagawa pa rin ang Marine Casualty Investigation ang PCG. Ngayong araw ay inaasahan darating sa lugar ang salvage team mula sa Singapore na tutulong upang ma-transfer ang laman ng sumadsad na barko. Magsasagawa rin ng evaluation ang Department of Environment and Natural Resources o DENR
upang tiyaking nasa maayos na kondisyon ang mga coral sa lugar, pati na ang iba pang marine protected areas. Aabot sa mahigit 73,000 mga trabaho ang pwedeng applyan sa isasagawang job fair ng Department of Labor and Employment sa darating na May 1, kaalinsabay ng Labor Day. Ayon sa DOLE, nasa mahigit 800 mga employers ang lalahok sa job fair na gagawin sa 42 mga venue sa buong bansa. Isa sa magsisilbing main venue ng job fair ang SMX Convention Center sa Pasay City. Kabilang sa mga trabahong iniaalok ang customer service representatives, production workers o operators, financial consultant, service crew, sales agent at iba pang job offers. Paalala ng DOLE, ihanda lamang ang kaukulang mga requirements gaya ng resume, diploma, transcript of records at certificate of employment mula sa nakaraang employer. Minamadali na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang konstruksyon ng gusali para sa itinatayong PUP Open University. Ayon sa DPWH, 50% nang tapos ang konstruksyon ng 4-story building sa loob ng PUP Main Campus sa Santa Mesa, Manila. Ang PUP Open University ay bukas para sa mga estudyante na hirap sa buhay, mga out-of-school youth at iba pang mga nais na ituloy ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo kasabay ng kanilang pagtatrabaho. Welcome sa PNP Anti-Cybercrime Group ang pagpapalawig sa 70 araw na deadline ng SIM registration. Ayon kay Police Lieutenant Michelle Sabino, ang spokesperson ng PNP ACG, suportado nila ang desisyon ng Department of Information and Communications Technology. Naniniwala silang mabisang pangontra ito sa mga taxi scam. Paliwanag ni Sabino, dahil extended ang deadline, mabibigyan ng mas mahabang panahon ang mga hindi pa rehistrado ang SIM card. Dahil dito, nananatili umanong nakaalerto ang ACG at handang tumugon sa mga biktima ng scam. Naghain ng panukala si Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo na naglalayong amyendahan ang kasalukuyang K-12 Basic Education Curriculum. Ayon kay Congresswoman Arroyo, tila hindi umano epektibo ang kasalukuyang programa. Sa ilalim ng tinatawag niyang K+10+2 program, hindi na magiging technical vocational courses ang huling 2 taon ng basic education o ng senior high schools. Sa halip, gagawin na itong gaya ng sa Europe, kung saan inihanda ang mga estudyante para sa university education. Nabanggit at naisangguni na anya ang isyong ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Education Secretary at Vice President Sara Duterte bago maghain ng panukala. Bumuo na ng isang technical working group ang Department of Justice o DOJ para ituring na terorista si Congressman Arnie Teves Jr. Narito ang report ni Dante Amento. Inihayag ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na bumuo sila ng isang Technical Working Group o TWG. Magbibigay ito ng rekomendasyon sa Anti-Terrorism Council o ATC sa layong ideklarang terorista si suspended Congressman Arnie Teves Jr. Dagdag pa ni Remulla, nagpulong na sila at ang Anti-Terrorism Council kahapon. Sinabi na nito ang dahilan kung bakit gusto nilang ideklarang terorista si Teves. We started the process of designating Congressman Arnie Teves as a terrorist and a technical working group has been formed for this purpose to recommend the action of the Anti-Terror Council as to the designation of Arnie Teves. Binigyang diin pa ng kalihim na handa silang idepensa ang kanilang aksyon. We are prepared for legal challenges because there may be people who will want to legally challenge the use of the anti-terror law for this purpose. Bukod kay Congressman Teves, mailan pang individual na kasama umano sa Teves Criminal Group ang plano na isama sa listahan ng mga terorista. Samantala, paliwanag ni Remulla na isa sa bentahe kung madeklarang terorista ang mambabatas ay maaari siyang arestuhin ng mga miyembrong bansa ng United Nations. Sa ngayon, hindi pa tiyak ng DOJ kung kailan madeklarang terorista si Teves. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inihayag ng Department of Justice na masasampahan na ng mga kaso si suspended Congressman Arnie Teves Jr. sa lalong madaling panahon. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano-anong mga kaso itong isasampa laban kay Congressman Teves? Doon ng tanghali, Ella, ayon kay Justice Secretary Crispin Boying Rimulya, patong-patong na kaso ang isasampa kay suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Kasama na rito, Ella, ang multiple murder at frustrated murder kaugnay sa pagkamatay ni Governor Ruel Digamo at 8 iba pa. Mahigit 10 rin ang nasugatan sa insidente noong March 4, 2023. The case against Congressman Teves for multiple murder, multiple frustrated murder, multiple attempted murder will be filed very soon. Bukod dito, Ella, magsasampa rin sila ng bukod na terrorism case kaugnay pa rin sa nangyari. Sa naunang pahayag ng kalihim, ang mga baril, sasakyan at iba pa na ginamit sa pagpatay kay Digamo ay binili ni Teves bilang financier. Sakop niya ito ng mas pinahigpit na anti-terrorism law of 2020. If a person with the rank of governor can get killed in his own home because of forces like this, then who will not be terrorized by such an action? Dagdag pa ni Rimulya, mauuna ang paghahaan ng reklamo kay Teves kaysa pagsama sa kanya sa listahan ng mga terorista sa pamamagitan ng terrorist designation. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Binibigyan ng Department of Justice o DOJ ng ilang araw si dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag para sumuko na sa mga otoridad. Ayon kay DOJ Secretary Boying Rimulya, irerekomenda nila na ikulong si Bantag sa PNP Custodial Center sa Kamkrame sa oras na lumantad na ito at kung mayroon man itong banta sa buhay. Wanted si Bantag sa batas dahil sa 2 kasong murder na may kinalaman sa pagkamatay ng mamamahayag na si Percy Lapid at umano'y middleman na si June Villamor. Because he thinks that his life will be under threat if he goes to a BJMP or Bucor facility. So we will give him the what is needed for his safety. Tiniyak ng National Police Commission o NAPOLCOM na may mananagot sa umano'y naging cover-up sa 990 kilos na nakumpiskang shabu sa Tondo, Maynila noong Oktubre. Ito ay matapos magpahayag ng pangamba ang ilang kongresista na baka mauwi lang sa wala ang ginawang mga investigasyon tungkol dito. Narito ang report ni Aileen Cerudo. Tiniyak ng National Police Commission o NAPOLCOM na may mananagot sa nangyari umanong cover-up sa pagkasamsam ng 990 kilos ng shabu sa isang anti-illegal drug operation sa Tondo, Maynila noong Oktubre ng nakaraang taon. Sa pagdinig ng House Committee on Dangerous Drugs kahapon, sinabi ng ahensya na patuloy ang investigasyon nila sa mga tauhan ng PNP na sangkot umano dito. Our report, fact-finding inquiry result will be supposed to be submitted next week. But initially, it was mentioned that we have already identified some lapses and possible charges for the suspects. Nasa 36 na senior police officials ang inirekomenda ng PNP sa NAPOLCOM na isailalim sa mas mabusising investigasyon. Nagpahayag ng pangamba ang ilang mambabatas na baka walang managot sa nangyaring cover-up. Nangangamba rin silang baka magkaroon pa ng pagtatakip sa kaso at mauwi lamang sa wala ang isinagawang mga investigasyon. Ngunit ayon sa NAPOLCOM, magkakaroon ng resulta ang kanilang investigasyon upang masigurong may makakasuhan sa nangyari umanong drug buy bust cover-up. Makakatiyak po kayo na sa sinumpang tungkulin namin, magpa-file po kami ng administrative case. At magmumungkahi rin kami na mag-file ng criminal case through the Office of the Ombudsman. Makakatiyak po kayo na hindi po namin ito
pababayan, alang-alang sa PNP. Dagdag pa ng opisyal, mayroong obligasyon ng ahensya sa PNP na mahiwalay ang mga tiwaling tauhan doon sa mga tapat sa tungkulin. Tiniyak din ito na magiging makatarungan ang proseso. Samantala, humarap din sa pagdinig sina Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr., ngunit wala naman itong inilahad sa mga mambabatas at in-invoke ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ngayong araw ang nasa mahigit 4 na bilyong pisong halaga ng mga nasabat na iligal na droga. Isinagawa ang destruction ng mga nakumpiskang iligal na droga sa 13 Martires sa Cavite. At para sa detalye, kumuha tayo ng update kay Benedict Samson live. Benedict, saan galing itong mga nasabat na iligal na droga na sinira ng PDEA? Aga mula ito sa iba't ibang anti-illegal drugs operation sa Luzon at maging sa Metro Manila. Aga at kasama nga rito yung nasa 575 kilos ng shabu na nasabat sa Baguio City noong Marso. Kabilang sa mga sinira ngayong araw ang nasa mahigit 600,000 grams ng methamphetamine hydrochloride o shabu na may estimated value na mahigit 4 billion pesos. Mahigit 110,000 grams ng marijuana na may katumbas na halaga na mahigit 13 million pesos, 51 million pesos na halaga ng cocaine at iba pang illegal na droga. Sa kabuuan aga ay nasa 726,378 grams o katumbas ng nasa 4,154,802 pesos na illegal na droga ang sinira ng PDEA ngayong araw. Aga sinira ang mga ito sa Integrated Waste Management Incorporated sa 13 Martires City sa pamamagitan ng thermal decomposition na may init na aabot sa 1,000 degrees centigrade upang hindi na muling mapakinabangan pa ang mga illegal na droga. Ayon sa PDEA, dahil sa mabilis na pag-i-issue ng court order ay kaagad na makapagsasagawa ang ahensya ng drug destruction. Aga matatandaan na noong March 16 o noong nakaraang buwan ay huli yung sinagawa nga illegal drug destruction dito sa 13 Martires City kung saan sinira yung nasa mahigit 19 billion pesos na halaga ng illegal na droga. Kanina dumalo dito sa isinagawang event si PDEA Director General Moro Virgilio Lasso at si Secretary Catalino Cuy, ang chairman ng Dangerous Drugs Board. At yan muna ang ating update mula rito sa 13 Martires City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Planong mag-deploy ng mga tauhan ng Embahada ng Pilipinas sa Wadi Halfa at Port Sudan para umasiste sa mga Pilipinong ililikas patungong Jeddah. Samantala, iniulat ng Department of Foreign Affairs na nasa maayos ng kalagayan ang 2 Filipino diplomats na naaksidente kahapon habang patungo sa Sudan-Egypt border upang salubungin ang mga Pinoy na papasok ng Egypt. Ang detalye sa report ni Janice Inhente. Hinihintay pa ni Gina Sanchez at 5 pa niyang kasamang Pilipino sa Port Sudan na maisakay sila sa barko patungong Saudi Arabia. Tumakas ang ating mga kababayan mula sa Khartoum, Sudan, bunsod ng sumiklab na kaguluhan doon. Ayon kay Gina, halos 4 na araw na silang naghihintay ng tawag mula sa embahada para makakuha sana ng instruction sa mga hakbang na gagawin, lalo't walang mga opisyal ng Philippine Embassy at Konsulado na nakaabang sa Port Sudan para mag-facilitate ng kanilang biyahe. Dito na po kami sa pier ng Port Sudan. Kailangan po namin kumuha ng stamp para po, yun po siguro yung pinakang gate pass o pinakang ticket para sa pagsakay namin po ng barko papuntang Saudi Arabia. Ang sabi po nila ay anytime po na pag nabigyan na kami ng stamp, anytime po ay may darating na barko para po doon kami sumakay. Pero hindi po sigurado.
Aniya, nagtatanong-tanong na lamang muna sila sa mga nakasabay nila sa lugar para malaman kung papaano ang gagawin para makasakay sa barko. Habang kausap rin nila sa telepono ang ilang opisyal ng Philippine Consulate na nasa Jeddah. Sa pahayag na inilabas ng Department of Foreign Affairs, plano ngayon ng Embahada ng Pilipinas sa Egypt na mag-deploy ng mga tauhan sa Wadi Halfa, isang lungsod sa Sudan na malapit sa border ng Egypt. Gayon din sa Port Sudan kung saan naman maaaring sumakay ng barko ang mga Filipino evacuees patungong Jeddah. Ayon sa DFA, ang assistance to national teams ang magpapacilitate sa pagtawid ng mga Pilipino papasok sa Egypt, gayon din sa Saudi Arabia. Samantala, nakastandby na rin ang ilang tauhan ng embahada sa Cairo upang salubungin ang mga papasok na Pilipino sa border ng Egypt. Kahapon, sinabi ni DFA for Migrant Workers Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na naipit sa border ang unang batch ng mga Pilipinong papasok na sana ng Egypt. Hindi na idinetalye pa ng DFA ang dahilan ng pagkaantala ng pagpasok sa border ng Egypt ng mga Pinoy. Pero ayon kay Yusek De Vega, nilalakad na ito ng mga tauhan ng embahada sa Egypt. Samantala, iniulat rin ng DFA na nasa maayos ng kalagayan si Philippine Ambassador to Egypt Isidin Tago at Vice Consul Boher Kapati matapos maaksidente ang minamaneho nitong sasakyan habang papunta sana sa Sudan-Egypt border para umasiste sa mga Pilipino na papasok ng Egypt. Sa ngayon, nasa Aswan na ang mga opisyal para sunduin ang mga Pilipinong naipit sa border ng Sudan-Egypt. Pagtiyak ng DFA na ginagawa na nito ang lahat ng paraan upang matulungan ang mga Pilipino na naipit sa kaguluhan sa Khartoum, Sudan. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinaas na ng Department of Foreign Affairs ang alert level sa Sudan sa gitna ng patuloy na kaguluhan doon. Samantala, patuloy naman ang paglika sa mga Pilipino patawid ng Egypt na siyang pinakamalapit sa Sudan. Mula sa Quezon City, may report si Herlene Delgado live. Herlene, ano yung ibig sabihin ng pagtataas ng alert level sa Sudan at ilan na yung mga Pilipinong nailikas? Nakataas na nga sa Alert Level 3 ang bansang Sudan. Ibig sabihin, ipinatutupad na ang voluntary repatriation o evacuation dahil sa patuloy na krisis sa bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, itinataas ang Alert Level 3 kung mayroon ng violent disturbances o external aggression sa isang lugar. Ayon naman sa Presidential Communications Office, nasa 409 na Pilipino na ang nailikas mula sa sentro ng kaguluhan sa gitna ng 3 araw na ceasefire sa pagitan ng Sudanese Armed Forces at Rapid Support Forces. Karamihan nila sa kanila aga ay nailikas na mula sa Khartoum, kabisera ng Sudan, habang ang iba ay ligtas nang naitawid sa Sudan-Egypt border. Ayon sa DFA, nakarating na sa Ehipto ang 51 Pilipino na unang batch ng evacuees. Sinalubong sila ni Philippine Ambassador to Egypt, Isidin Tago. Kasalukuyang nasa Cairo, Egypt, sina Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople at Undersecretary Hans Leo Kakdak para tumulong sa evacuation efforts at maghatid ng tulong sa mga inilikas na Pilipino. Dagdag ng Malacanang, nakikipag-ugnayan na sa DFA si Department of Defense Officer in Charge, Senior Undersecretary Carlito Galvez Jr. para sa repositioning ng Defense Attaché mula sa United Arab Emirates at Israel para tumulong sa Embahada ng Pilipinas sa Cairo para sa paglikas ng mga Pilipino sa Sudan. Sa ngayon aga, humihingi pa tayo ng panibagong update mula sa DFA, pero batay sa impormasyong ibinigay nila kahapon, nasa 270 na Pilipino pa ang nasa Sudan na humiling ng repatriation. At yun muna ang update mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo aga. Maraming salamat, Arlene Delgado. Tiniyak ng Kingdom of Saudi Arabia government na tutulungan nito ang mga nailikas na foreign nationals mula sa Sudan na makauwi sa kanilang mga bansa. Sa pahayag na inilabas ng Saudi Ministry of Foreign Affairs, sinabi nito na nasa Jeddah na ang second batch ng mga Saudi citizen at foreign nationals na inilikas matapos maipit sa kaguluhan sa Khartoum, Sudan. Sa tala ng Saudi Ministry, nasa 2,148 na ng mga individual
ang kanilang nailikas kung saan 2,034 sa mga ito ay mga foreign nationals mula sa 62 mga bansa, kabilang na ang ilang Pilipino. Ayon sa Saudi government, ginagawa na nila ang lahat upang matugunan ang pangangailangan ng mga nailikas na dayuhan, gayon din ang pag-facilitate ng biyahe para maiuwi ang mga ito sa kanilang bansa. Dumulog sa serbisyong bayanihan ng UNTV ang isang lalaki para humingi ng tulong para sa kasintahang overseas Filipino worker na nakararanas ng pagmamaltrato ng amo sa Kuwait. Noong Martes, nakauwi na ang naturang OFW. Narito ang report ni Bernadette Tino. Halos 5 buwan ang inilagi ni Geraldine Sujo sa Kuwait bilang isang household worker. Nagdesisyon siyang mangibang bansa para matulungan ng pamilya at 2 anak. Ngunit dahil sa hirap na dinanas, mas minabuti na ni Geraldine na bumalik na lang ng bansa. Mahirap, sister, kasi nung 1 buwan, 2 buwan, halos 20 oras kang magtrabaho, walang pahinga, walang day off. 20 oras umano siyang pinagtatrabaho ng kanyang amo at wala pang day off. Pinagsasabay din niya ang pag-aalaga sa 1 taong gulang na anak ng kanyang amo at mga gawaing bahay. Maging ang pagkuha niya ng pagkain sa refrigerator ay ikinagagalit pa ng kanyang amo at nilalagyan din siya ng CCTV sa kanyang kwarto. Sabi ng agency, karapatan daw nila yun kasi bahay nila. Pero marami naman nagsabi sa akin na bakit ka pa binigyan ng kwarto kung may CCTV naman? Nitong Marso 20, lumapit sa programa ng UNTV na serbisyong bayanihan ang kasintahan ni Geraldine na si Marshall Dumayas. Hiniling to na tulungan siyang maiuwi na sa bansa si Geraldine. At noong Martes, April 25, nakabalik na sa Pilipinas si Geraldine. Ayon sa ahensya na kinabibilangan ni Geraldine, inirekomenda nila na hanapan siya ng bagong employer sa Kuwait, ngunit mariin naman itong tinanggihan ni Geraldine dahil ang nais niya ay makauwi na ng bansa. Nung nag-complain na ako sa agency ko, ginawang 17 hours. Tapos humingi ako ng day off noon. Sabi nila dito ka lang sa bahay mag-day off, pero hinintay ko yun, wala silang binigay sa akin. Tapos nung nalita akong gumising, sinigaw-sigawan ako ng amo ko, tapos binato ako ng sapatos. Kaya ayaw ko nang magpa-transfer. Nagalit yung agency ko. Kasi hindi ko na kaya talaga. Ayon kay Annie Rentoy, head ng UNTV Action Center, agad nilang inilalapit sa Department of Migrant Workers o DMW ang mga kaso ng pang-aabuso sa mga OFW na lumalapit sa programa. May itinalaga din silang staff ng Action Center upang tuloy-tuloy na ma-monitor ang kaso ni Geraldine. Day 1 pa lang, ang Action Center, mayroon nag-handle na isang tao dyan, ng isang staff. Nakatutok po yan day 1 until finish ng problema. Sa madaling salita, hindi po yan pinababayaan hanggang hindi natatapos. Ano yung susunod namin aksyon na gagawin? Ang susunod namin aksyon na gagawin ay i-monitor siya, i-refer siya muli sa Department of Migrant Workers. Tutulungan din ng UNTV Action Center na mahabol ni Geraldine ang kanyang agency dahil sa naging kapabayaan nito. Mismong si Geraldine pa kasi ang bumili ng sarili nitong ticket sa eroplano para lamang makauwi na ng Pilipinas. Hindi dapat. Hindi po pinapayagan ng POEA yan. Even the Department of Migrant Workers hindi pinapayagan dahil ang may violation ay ang employer. Ang may violation, ang employer sa madaling salita ay kargo ng ahensya kung saan sino yung nagpaalis na ahensya sa kanya, yung local agency niya dito sa Pilipinas. Sinasabi po ng Department of Migrant Workers na kailangan dumulog ulit siya dahil mayroon mga legal staff na mag-a-assist sa kanya para mahabol yung agency. Lubos naman na nagpapasalamat si Geraldine at Marshall sa DMW at serbisyong bayanihan sa tulong na ibinigay nito. Maraming salamat sa inyo. Kasi nakauwi na ako. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat sa Diyos. Una po, magpasalamat po ako sa Diyos. Marami. Saka sa mga tumulong po. Maraming salamat po.
Payo naman ng UNTV Action Center sa mga kababayang nagbabalak mga ibang bansa, tiyaking lehitimo at lisensyado ang a-applyang ahensya. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa layuning mabigyan ng proteksyon ng mga kabataan laban sa iba't ibang mga sakit at maiwasan ang pagkakaroon ng panibagong outbreak sa bansa, sinimula na ngayong araw ng Department of Health ang pagsasagawa ng supplemental immunization sa mga kabataan. Mula sa San Juan City, may report si Gladys Toabi live. Gladys, ano-anong klase ng mga bakuna ang ibinibigay ng DOH sa mga kabataan dyan sa isinasagawang supplemental immunization? Ella, bakuna laban sa polio, tigdas at rubella ang ibibigay ng pamahalaan sa mga bata. Ang dahilan ng pagsasagawa nitong nationwide supplemental immunization ay upang mabigyan ng proteksyon at maiwas sa mga komplikasyon ang mga bata. Ganun din upang mabigyan ng mga bakuna ang mga bata na hindi pa nababakunahan, lalo't pansamantalang natuon ang atensyon sa pagbabakuna kontra COVID-19 sa nagdaang halos 3 taon. Ang bakunahan ay magtutuloy hanggang sa katapusan ng Mayo nationwide. Ang naturang bakunahan ay pinangungunahan ng Department of Health, UNICEF at World Health Organization. Pagtitiyak ng Department of Health na ligtas ang mga bakunang ibibigay sa mga bata kaya walang dapat ikabahala ang mga magulang. Yan muna ang ating update mula rito sa San Juan City. Balik sa iyo, Jan Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi. Bumaba sa pangkalahatan ng 95% ang COVID-19 deaths mula nang pumasok ang taong 2023 ayon sa World Health Organization o WHO. Gayunman ayon kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, may ilang bansa pa rin ang nakakapagtala ng mataas na bilang ng nasasawi dahil sa sakit. Sinabi pa nito na mananatili na ang COVID-19 kaya dapat ay matutunan na ng lahat kung paano ito i-manage. Nagbabala rin ito na maaari pa ring maging sanhi ng muling pagtaas ng mga kaso at pagkamatay ang XBB.1.16 subvariant o mas kilala sa tawag na Arcturus. Bukod sa African swine fever, nakapagtala na rin ang kaso ng bird flu virus sa Benguet at Kalinga province. Kaugnay nito, nagsagawa na ng depopulation sa mga pato at manok ang Department of Agriculture. Para sa detalye ng balitang yan, may report si Grace Flores live. Grace, saan daw posibleng nagmula itong bird flu virus dyan sa Benguet at Kalinga? Yes, Ella, ayon nga sa Department of Agriculture o DA, posibleng nagmula ang bird flu virus sa mga migratory birds na nagtutungo sa lugar. Natutukan ng DA sa Tabuk City at Kalinga ang bird flu virus sa mga ibon, pato at manok sa lalawigan. At para mapigilan ang pagkalat ng virus, isinagawa na ang depopulation sa mga alagang manok at pato sa 1 kilometer radius mula sa lugar kung saan may nagpositibo sa bird flu. Dahil mahirap tugunan ang mga nagkalat na migratory birds, ipinapayo sa mga mag-aalaga ng manok at pato na sumunod sa mga biosecurity measures. Gaya ng pag-report kung may mga nagkakasakit o namamatay na alagang manok o pato sa kanilang lugar. Sa tala ng Department of Agriculture, Cordillera, 23 barangay sa 8 munisipyo ng Kalinga at Benguet ang nakapagtala ng kaso ng H5N1 avian influenza mula noong nakaraang taon. Nananatili namang bird flu free ang Abra, Apayao, Ifugao at Mountain Province. Ella, sa ngayon ay patuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga checkpoints sa mga borderlines ng iba't ibang lalawigan sa riyon upang maiwasan ang mabilis na pagkalat ng naturang virus. Mula dito sa Baguio City, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Tumawag si Chinese President Xi Jinping kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Magpapadala naman ng special envoy ang China sa Ukraine sa layuning maisulong ang isang political settlement sa gera. Narito ang report ni Lisette Bendania.
nagkaroon ng pag-uusap sa pamagitan ng telepono sina Chinese President Xi Jinping at Ukrainian President Volodymyr Zelensky araw ng Miyerkules, April 26. Ito ang kauna-unahang pag-uusap ng dalawa simula ng lusubin ng Russia ang Ukraine noong nakalipas na taon. Umapila si Xi ng negosasyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Batay sa Chinese state broadcaster CCTV, sinabi ni Xi kay Zelensky na tanging ang pag-uusap at negosasyon ang paraan upang makalabas sa gyera. Sinabi rin umano ni Xi na peace talks ang isinusulong ng China. Magpapadala rin ito ng isang delegasyon sa Ukraine upang magkaroon ng pag-uusap tungo sa ikariresolba ng conflict nito sa Russia. Batay naman kay Zelensky, nagkaroon ito ng mahaba at makabuluhang pakipag-usap kay President Xi Jinping. Giit ng China, nananatili itong neutral sa conflict at hindi rin kinukundina ni Xi kailanman ang Russian invasion. Ni Seth Bendania, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patay ang 45 taong gulang na lalaki na si Steve Shanks habang papauwi matapos na lumahok sa London Marathon kaaraw ng Linggo, April 23. Kinumpirma ito mismo sa isang pahayag ng organizers ng London Marathon events. Isang experienced runner si Shanks na natapos ang marathon sa loob ng 2 oras, 53 minuto at 26 na segundo. Nakasaad din sa statement na matutukoy ang dahilan ng pagkasawi nito sa pamamagitan ng isang medical examination. Isang fundraising page para sa Multiple Sclerosis Society ang sinetap naman para kay Steve. Samantala, mahigit naman sa 48,000 tao ang nakatapos sa paligsahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 1 na nagsasabi, "Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid." Tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.